hindi tumutulong sa atin. Ang mga NGO, sa local government, mga mayor, hanggang sa barangay captain, kailangan magkasama talaga, kailangan ulit nagkakaisa. Pero, doon sa malalaking bagay, na kailangan palitan ng sistema ng pamahalaan, kailangan palitan ng batas, kanina tayo tatakbo. Tatakbo tayo sa mga legislator, tatakbo po tayo sa mga senador. Kaya po, nais natin ipatuloy ang ating mga magandang buwanan. Ngunit, naman po natin, katapusan po ang trabaho ng serbisyo publiko. Ito po ay marami pang kailangan gawin. Nakakatuwa naman po na nasimula na natin. Marami na tayong mahalaga na proyekto at programa na nasimula natin. Kaya nararamdaman na ng ating mga kababayan ang mas maganda patakbo ng ating pamahalaan. Kailangan na kailangan hindi lamang natin ipagpatuloy ito, kung hindi panaguin pa ito para lahat ng sektor ng ating lipunan ay ganun din, ay kasama, nagkakaisa at tumutulong. Ito po, kaya naman po, nandito po kami huli sa huling pagkakataon na iharap sa inyo ang ating mga senador. May harap sa inyo ang grupo na sa aming pananaw, ang pinakamagaling na dapat uupo sa Senado. Ang pinakamahusay na dapat umupo sa Senado. Ang pinaka-nagmamahal sa bansa at sa taong bayan na dapat umupo sa Senado. Dahil kung titingnan naman po, kilala naman po ninyo sila. Lahat naman po rito na sinasabing baguhan. Lahat po, narinig niyo po, ang kanilang nagsalita na po sila. Narinig niyo na po, ang kanilang mga hangarin para sa ating mahal na Pilipinas. Ang kanilang nagawa na, nakaraan. Ang kanilang nais gawin para pagandahin pa ang Pilipinas. Kaya po, hindi na po siguro kailangan ipagpaliwanag na mahaba dahil alam na po ninyo kung ano yung mga kakayahan nila. Tingnan ninyo, karamihan po sa kanila, veterano sa Senado. Si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto, naging Senate President po sa Senator Tito Soto. Kalahati naman ng state ay nasa tumaan ng mababang kapulungan. Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Hindi po ba dito? Sanay na po. Apat naman ang nagsilbi sa kabinete. Ang inyong anak na DILG Secretary Benhor Abalos. Dahil alam naman po natin talagang siya ay nakakaunawa sa mga issue ng local government. Naging si Erwin Tulfo ay ninagay din natin bilang DSWD. Ang ginawa lang po niya, pumasok na sa DSWD, pinagpatuloy lang niya ang ginagawa ng sandang buhay niya. Tumulong sa mga maliliit, tumulong sa mga walang boses, tumulong sa mga nangangailangan. Senator Tolentino, tumulong ng MMDA. At binago po niya ang gawain ng MMDA. Metro Manila Development Authority po. Nakalagay po dyan, Metro Manila. Ngunit dahil sa kagandahan loob ng ating kaibigan ni Senator Tolentino, kahit po sa labas na ng Metro Manila, siya pinapunta po niya ang MMDA basta po makatulong. Yan po ang servisyo. Isa pa po na nagsilbi bilang Presidential Assistant Rehabilitation and Recovery. Ito po ay binuong ahensya para tulungan ang mga biktima ng Yolanda. Siya po ang namahala sa pagpatayo ng mga bahay. Siya po ang namahala sa paglagay ng mga kalsada, ng mga water system para makabalik sa normal na buhay ang mga tinamaan ng Yolanda. Ito po si Senator Ping Lacson. Bukod
po sa presidential assistant, si Senator Ping Lacson naging chief PNP po. Hepe ng buong PNP, lahat ng kapulisan po sa buong Pilipinas. Napakahirap po na trabaho. Ngunit, kita naman natin ang galing niya. Dahil nung siya ay nakaupo bilang chief PNP, yun ang panahon na nakakamit ng pulis ang pinakamataas na approval rating sa buong bansa. Hindi na po nakulit yung ang ganong kataas na approval rating. Sa local government naman po, meron din po kami gobernador. Governor Lapid ng Pampanga. Malalaking probinsya pa ito. At ang isa pang gobernador po, nakasama natin dito ngayon, ang naging governor ng Cavite. Matatapunan ninyo. Si Governor Bob Revilla. Natin ang ang manos dito sa Mandaluyong. Hindi ko na kayo kailangan paniwalag siya. Si Senator Tolentino. Senator Tolentino naging city mayor po yan. City mayor naman po ng Tagaytay. At ang mayor ng pinakamayaman na lungsod dito sa Pilipinas. Malapit lang sa atin yan. Ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas ay ang Makati City. Ang mayor po, Mayor Abby Binay. Kami po na nasa local government floor, kinahilitan po namin ang Makati namin ay Makati napakalaki ng kanilang nakukolekta na buwis kahit man malalaking korporasyon natin lahat, malalaking negosyo natin lahat. Ay sabi ko, siguro, swerte ng mayor, marami siyang pera, wala siyang problema. Ngunit, ang ating mayor, Binay, ang ginawa niya, sa hawak niya na pondo, ginawa po niya libre lahat ng benepisyo para sa mga matatanda, para sa mga may sakit, para sa mga bata, para sa mga PWD. Yan po, ang magandang ginawa ng ating mayor ng mayor ng lungsod ng Makati ay lahat ng kayang ibigay sa taong bayan ay kanyang ginawa at ibinigay. Fighting Women of Alyansa. Tayong palaban ng mga kandidato. At sila naman, nandiyan po si Senator Cayetano, si Mayor Binay, andyan din po si Congressman Villar. Tatlo po, nakakandidato namin ng babae at makakapiyak po kayo. Kaya napakatapang po nito mga to. Alas na si Jaime. Makakapiyak po kayo. Duwag. Try. Na meron laging boses para sa kababaihan sa Senado at meron magtatanggol sa karapatan ng ating kababaihan. Sa pagsulat naman ng mga gandang batas, apat sa kanila ay abogado. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Ang uhusay ko lahat. At sila po ay marunong naiintindihan po nila ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Maynila.